Ay, magandang hapon na mga boss, mga camping. Ah, maaga tayo ngayon, oo. Kasi umuulan ho ka ng malakas sa gabi ngayon dito sa Isabela, oo. Biglang kuminsan nagba-brown out, nakaka-istorbo, oo. Tsaka medyo mahaba-haba ho siguro tong vlog natin ngayon, oo. Pilitin kong mapaiksi, oo. Ang gulo, no? Gaya sinabi ko kahapon, sigurado. Uusok ang social media. Pero hindi ko alam kasi nga hindi ko tinapos yung lintik na kagaguhan ng mga senador kahapon, no? Mga boss. Hindi ko alam na humantong pala sa sinoli daw yung sa Kongreso, yung article of impeachment at pinase-certify kung totoo whatsoever. Marami yung kahayupang nangyari, no? Tanong, bakit ngayon nila siya soli? Ba't nyo tinanggap nun? Ngayon kung kailan sosoli nyo, nagsuot-suot pa kayo ng toga? Toga, robe. Puta, yun lang pala gagawin ninyo, no? Mga friend. At saka ito mga boss ang boto ho raw kahapon, tanga nagbutuhan. Akala mo nagbutuhan kung isosoli o ano yung anak ng 18.5 ang boto, no? 18.5. 24 ho sila 18.5. Anong boto ni nga pala? Ni Chis Escudero. Anong kanya naging boto? Hindi ho natin alam kung ano naging boto niya no? Pero dito na muna tayo. Senate returns of VP Sara's impeachment complaint to the House pointless, sabi nitong law professor. Pakinggan ho natin. Implications of this development, let's talk to a constitutional law book author, Attorney Jennifer Arlene Reyes, joining us today via Zoom. Bigat ho nito, constitutional law book author. Good morning, Attorney, and thank you for joining us. Good morning, Angela and Angelo. Thank you for inviting me again to your show. Right. So, what do you make of the session yesterday at the Senate convening as an impeachment court a day before the scheduled, supposedly today, and of course, remanding the impeachment case remanding the impeachment case to the lower house? Is this even constitutional? Puta, wala na silang magawa, no? Puta, maproteksyonan lang nila yung si Sara Duterte, nitong mga senador na to. Kala mo naisip nila, isosoli nila sa Senado yun. Dalawa yung option either dismissin na nila o ang puta. Grabe to, no mga boss? Tuloy. Well, in my humble opinion, first, the delay. It is unconstitutional already. The delay they made since February. Now, their act of remanding or returning the said impeachment complaint or articles of impeachment to the House of Representatives, that is also not found under our 1987 Constitution. To clarify, if I may be allowed to elaborate on the matter, Sure. Under Article 11 of our Constitution, the full article governs the rules on impeachment. And it does not mention anything about remanding. Right. The salient points of the said article, Article 11, only talks about the power of the House of Representatives to have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. And on the other hand, the Senate to be the sole judge of all impeachment cases and to try and decide such impeachment. Attorney, initially Senator Bato de la Rosa asked for a dismissal of the impeachment complaint, and to make it more acceptable, Senator Cayetano, being the good lawyer that he is, reworded and amended the initial motion of Senator Bato to say that he was... Ang ganda ho yung interview sana napanood niyo kay Carmina Constantino tsaka kay Christian Monsod. Ang ganda rin ho ng pagka-interview yun. Mahaba lang ho kasi, umabot ng 29 minutes. Oo. At ayun no doon, sabi ito si Attorney Christian Monsod, no? Ito raw si Cayetano, mahilig daw talaga ito magbida-bida. Oh. Magpumapil na siya ang
Parang peacemaker, ha? Recommending the returning without dismissal. Why would the Duterte camp want to return, make it, why would it be acceptable for them to return the articles of impeachment to Congress instead of pursuing a dismissal? Okay. First off, with respect to Senator Bato's move or motion to dismiss the said impeachment case, that is also unconstitutional in my humble legal opinion, because if you are a senator in an impeachment court, you are a judge. And a judge cannot move to dismiss a case or a complaint in favor of the accused. It is only VP Sara or her team who or which can file or move the said dismissal of the said complaint. In essence, Senator Bato is lawyering for the That's right, the yeah. vice president. And that should Hindi lang si Bato, marami sila. Attorney. Ha? Maganda si attorney, ha? Si Baba, marami sila. Oh. At saka dito mga friend, sa nangyaring ito, no? Kahapon. Ha? Tapos na ho. Nakita na natin kung anong mangyayari. Kung sakasakali itong trial na ito ay magtutuloy. Mananalo po't mananalo, acquitted ho si Sara Duterte. Nakita na ho yung numero eh. Di ba? Oh. Tuloy. that should not be the case, because as an impeachment judge, he must have the cold neutrality of a judge. He took an oath that he will be politically neutral. With respect to Senator Cayetano's Yan. suggestion to remand the said case, which the Senate already did last night, they stated two reasons, right? Why they want to remand the said impeachment case back to the House of Representatives. They say that they want the House of Representatives to certify that they did not violate the Constitution. Oh. It is illogical. It is absurd, for lack of a better term. It is pointless, in my humble legal opinion. Since the House Yan o, yun, sabi itong mga senador na to, binalik nila at i-certify daw nila na yung hindi illegal, no? Sabi ni Christian Monsod dito, pwede nilang certify, pwede hindi, ganito, ngayon, kung sinertify ng Kongreso na legal yung ginawa namin, ano na naman ang iisipin na naman palusot nitong mga gunggong nato sa Senado, diba? Gagawa naman sila ng another para ma-delay na ma-delay. Hindi mahubaran itong si Sara Duterte na kanilang Panginoon. Tuloy. the House of Representatives is a co-equal body, and you want the House of Representatives, you are ordering a co-equal body to check its own action. You want Right. them to check if their complaint or their action is valid. That should not be the case. Yes. The correctness or the sufficiency of the complaint, if it is baseless or not, it must be discussed during trial, Trial. which Right. the Exactly. state must do. Right, right. But Saka sino ba naman yung Oo. bibigyan mo ng, ibabalik mo sa kanya and you will ask them kung legal ba yung ginawa niyo? Of course. I'd like to ask- Sasabihin nila, hindi legal yung gagawin namin. So two contentions kasi dyan, attorney, no? Exactly the mere fact that it was transmitted, that means it's a verified impeachment complaint. So therefore, it is valid. Now, the other point of contention was they were saying, well, we need to certify that you're going to push through and you want to push through with the 20th Congress. So why will they return the impeachment complaint now to the 19th Congress if they're looking for a response from the 20th Congress? Exactly. That is why I find it pointless. Lahat ni maganda si Atty. Reyes, oh. Cutie, oh. Kaya lang medyo mataba. Dapat, medyo magpapayat ka, attorney. And I find it a waste of taxpayers' money. Waste of because taxpayers' money. the House of Representatives has already decided that they were sure of filing the said impeachment complaint, and they actually did since February. So what's the point of conducting a survey
from the 20th Congress. That's right, So it is an utter waste of time, in my humble legal opinion. Before I turn it over to Angel, I'd just like to understand from the perspective of the Duterte camp, how does this benefit them instead of just looking for a vote to dismiss? How does this buy time for them? Yeah, because even Senator Bato de la Rosa have said that remanding this impeachment case to the House It's a of victory for them. Representatives is a victory for them. Well, in its legal sense, that could be true, meaning the vice president and her counsels or team can have more time to study the charges against her, the grounds for the impeachment against her. That is, in a legal sense, a victory for her team. But of course, nothing is set in stone, right? That is why it is quite significant to have a trial already That's by right. the Senate without further and, should I say, undue delay. So as to, for VP Sara to vindicate herself if she did not do anything wrong, and on the other hand, if the prosecution proves that she really violated the provisions of the Constitution and the laws, which merits her removal from office, then so be it. And so the country will know the truth. So having said that, do you believe that the trial is in limbo at the moment? It is. It has been in limbo since February. The Constitution is clear. Our highest law of the land is clear. Trial by the Senate shall forthwith proceed. However, we've been waiting for 4 months, but now when they convened last night, they still decided to remand the said case to the House of Representatives, which is, again, it will cause further delay. What can the House do now? Yeah. There's a question that what if the House takes on the challenge of the Senate and they immediately certify it in a few days and return it back and ask for expediency? What can happen? Actually, that's a good question, Angelo. Whether the House of Representatives certifies it as soon as possible, then of course, the Senate has the obligation to now proceed with the trial. Jennifer Arlene Reyes pala to, kalat ni. Attorney Jennifer Arlene Reyes. Oh. Book author to, kalat ni. Ganda oh, taba-taba lang eh. On the other hand, if the House of Representatives do not certify, because it is a co-equal body, the Senate cannot order it to do something, and vice versa. The Senate also has the obligation to proceed with the trial, even if the House of Representatives, or in the event that the House of Representatives will not certify the said case. Okay, so as clearly as you said also that the Constitution is clear that the Senate's role is to try and decide, not to supervise the House of Representatives. Do you see this also, filing of, do you see this also na ipa-file sa Supreme Court o itatry ito sa Supreme Court itong precedent na ito? That can be done since, of course, the Supreme Court, as the last bulwark of justice and democracy, has the power to check whether or not there has been grave abuse of discretion as to any branch or as to any department of the government. So they may file the proper petitions before the Supreme Court if they really want this to proceed. And, nagiging ping-pong kasi yung nangyayari, di ba? Nagtuturuan or nagpapasahan lamang. So I believe that is one of the best remedies, to file a petition before the Supreme Court. Now let's talk about the 20th Congress. Problema, pag nag-file ka ng petisyon dito sa Supreme Court nito, karamihan ho rito, appointee ni Digong, Attorney Reyes. Crossover on the side of the House of Representatives, unofficially they have expressed intent to pursue the impeachment complaint and to go to trial. Now, as the Senate, they said, Senate President Chis Escudero has said that he cannot compel, he cannot even guarantee that the new set of senators would want to continue to trial. It is them for the Now, decide. if this happens, that the House
wants to push through, but the Senate, given its numbers and compositions, 20th Congress, will not want to push through. Do you see a crisis happening? If you mean that they do not want to push through by not conducting a trial, Yes. that cannot be done. Okay. No, that cannot be. They must Constitutionally. try and decide the impeachment case. So they do not have any choice. The 20th Congress, if the impeachment case will be carried over to it, it has no choice. It is constitutionally mandated to continue the impeachment case. All right, so what's going to happen right now? Can you enlighten us to the possible or the options of the House of Representatives after this? Ito, maganda to mga pre, yung sagot ni Atty. Reyes. Oh. Well, just like what I mentioned a while ago, the House of Representatives has the authority, well, if it wants to, but in my humble legal opinion, it can validly refuse the order to certify. But it has two options. First, okay, certify the said impeachment case and assure them that they still want to pursue or continue with the impeachment trial. Then the Senate has no excuse but to proceed immediately with trial. Conversely, if the House of Representatives does not want to certify, again, the Senate still has the obligation to proceed with the trial. That is why it is pointless. The action of the Senate last night is, well, for lack of a better term, in my humble legal opinion, it is pointless and illogical. Well, Attorney, the way I see it, the Senate, well, most of them have disregarded. Parang sinabi ni attorney na yung ginawa ng mga senador kahapon, muro mga siraulo sila doon. Ano? Pointless, walang saysay. Sayang pera ika ng bayan. Certain rules and provisions of the Constitution. At the end of the day, we know this is going to the Supreme Court. What issues do you think will be tackled at the Supreme Court? Is it the issue of crossovers, or whether or not the 20th Congress is mandated to take up the impeachment complaint or not? Well, all of those issues, especially if explicit constitutional provisions like this one. The Senate has the constitutional duty to try and decide all cases of impeachment. So if this will be violated, the Supreme Court can rule on that issue. Also regarding this action of remanding the case, the impeachment case, back to the House of Representatives, since, in my humble opinion, it is not constitutional, then of course the Supreme Court also has the authority to nullify the said action and even declare it as void or unconstitutional. Well, with all that we've talked about, Attorney, what is your fearless forecast in the next 10 to 15 days? Just a forecast. Things can go left or right or center. What do you think? Ito, maganda sagot ni attorney. Kalat ni. Well, I'm quite optimistic that the impeachment trial should proceed, because if not, then taong bayan ang talo eh. Yun. Kasi ang saligang batas ang nag-uutos. Kapag hindi ito sinunod, it will be a dangerous. Kala ko hindi ka na magtatagalog, attorney. Dumudugo na yung ilong ko eh. Taong bayan ang talo. Maliwanag ha. Taong bayan. Mamaya, meron akong comment ha. Para sa taong bayan. Precedent. Our highest officials, all public officials, must comply with the Constitution, because the Constitution is the Filipino people and sovereignty resides in the Filipinos and not to certain public officials. Definitely, we'll keep an eye on this issue Yeah. and we'll continue to Ha? Mga friend. Ito pa nangyayari ngayon. Ito naman yung kay Batang Manila Toits. Oh. Kay Toits ba to? Abolish Senate. Niloloko at ginagago na tayo ng Senado. Oh, yan. Ha? So, once again, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. So, live po tayo, dito po tayo sa Umuulan ho sa Maynila pala. Oh, at marami hong tao sa labas ng Senado. Sa harapan po ng Senado. Ha? Oh. lugar ng Senate area na kung saan
ang mga kababayan natin ay nag-aabang na, no? Marami na pong kababayan natin na nandito na sa bandang likuran natin at magpapakita. Alam niyo mga friend, bibigay na ho ako ng aking pananaw, no? Ano ba ito? Paulit-ulit tayo mga friend. Tayo po ang may-ari na itong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Ito hong mga senador, kongresista, presidente, vice-presidente, lahat po ito considered public servant po natin yan. Sila o para nandiyan dyan at ibiniluklok ho yan ng mga tanga, mga tanga ng mga Pilipino para sa mga narami hong naniwala na sila o hindi magnanakaw, hindi ho sila ay kurap, kapakanan ng bayan, ng kanilang aasikasuhin, ganun ganito. Kaya may karapatan ho maningil ang taong bayan. Di ba? Sino ho ba? Kaya marami hong matatalino eh. May Supreme Court, may kung ano-anong court, ang dami ho, ito naman ng mga abogado nito eh. Hindi ako kakamali. Iisa naman ng mga pinagbabasa ng libro nito eh. Bakit ba ang gugulo nito mga to? Ha? Ang problema nga ho, sa Senado, nakakagulo ho, yung mga hindi naman abogado. Papasok yung si Bato, si Kimo, ang puta na. Ano ba yan? Mariusip nangyayari sa Pilipinas, mga friend, ha? Eto na tayo. Ha? Nung panahon ni Erap na naman. Ano? Senado na naman yan. Sa Senado, di ba? O nanalo ang mga maka-Erap na not to open the Jose Velarde account. Envelope, no? Anong ginawa ng mga natalong senador? Lumabas. Iniwan na ang Senado. Dahil sumasayaw pa si Aquino. Yung babaeng Aquino. Ureta Aquino yata, di ba? Senador din siya noon at that time, no? Lumabas na sila and the rest is history. Nanalo pa si Erap, ha? O, nanalo pa si Erap. Wala hong ano, nung nabuksan pala yung envelope, wala naman laman. O. Paulit-ulit. Kung ho sa kahayupan at kawalang yaan, hindi ho itong inakaharap na kaso nito si Sara Duterte at saka ni Erap, yung kay Erap po, nandun ho sa pinakamaliit na kuko. Nakakulong pa nga si Erap eh. Di ba? O, nakakasuhan pa si Erap. O. Ang ginawa ho yata ng Supreme Court nun, nung napalaya si Erap, pinanumpa na si Pandak eh, na siya na ang bagong presidente. Di ba? Ito tayo ngayon, no? Bakit presidente kayang palayasin ng mga Pilipino? No? Dahil nagalit sila sa presidente, di ba? Nagalit sila kay Marcos. Kung inabutan nga si Marcos nung that time, nung People Power 1, puta patay yan, ha? Buti na itakbo ng mga Amerikano, eh. Ha? Oh, napasok ang Malacanang. Bakit hindi pwedeng gawin kay Sara Duterte yan? Bakit hindi pasukin yung Senate, yung Vice President, Office of Vice President at ipadlock na ng taong bayan? Huwag na. Kung puro ganyan ho yan, impeachment, kung ano-anong ganyan, wala ho yan. Kagaya Senado. Bakit hindi pwedeng pasukin yung, nandun lang sila sa tapat eh. Pasukin nyo na yung Senado. Kagaya ng ginagawa nyo sa Malacanang. Nung panahon ho ng Marcos, doon pa lang ho sa recto halos, hindi na ho makadikit ang mga taong nagrarally dahil napapunta ng Malacanang. Kasi nga, nagkalat ho ang mga barbed wire na malalaki, na barbed wire na yan, tsaka mga kapulisan na ganyan. Talagang hindi. Pero napasok. Nung talagang nagpulyos na ang galit ng Pilipino, pati tangke, sinalubong na ng mga Pilipino. Di ba? Kaya galit na galit itong ROTC na si ROTC lang pala si Fabian Ber. Reserve officer lang pala yan, Kaya nagagalit si Ramos, at that time, napasok ko yung Malacanang. Bloodless revolution. People power, bloodless. Sinalubong ho ng mga taong bayan tangke. Dito wala naman tangking nakaharang sa Senado. Ba't di nyo pasukin?
Hindi niyo pasukin yung Office of the Vice President. Palayasin niyo yan. Tayo ho nagpapasweldo dyan. Yung mga tax natin, di ba? Oh. Hindi naman yung mga senador na yan na nagpilit na dinidepensa si Sara Duterte. Oh. Ang liwaliwanag naman eh. Oh. Ano pa aasahan ninyo dyan sa mga senador na yan? Yan na nga ho nagbutuhan eh. Oh. Dapat ngayon eh, magbabasa na yung ng articles of impeachment. Yung Kongreso. O ngayon, wala. Binalik sa kanila. Puta. Ba't din nyo pa noon binalik? Ngayon, kung kailan yung, saka nyo babalik? Tsaka, anong klaseng mga senador ito? Puta. Susuot kayo ng robe pagkatapos, kitang-kita na yung mga pagmumukha nyo, mga inayo pa kayo, na mga kayo, nandiyan kayo sa Senado para proteksyonahan yung si Sara Duterte. Ang labas niyan, walang kasalanan si Sara Duterte. Dahil sabi ni Sara Duterte na gusto niya na matuloy ang impeachment na yan at gusto niya raw releasein yung kanyang pangalan. Kayo na lang, Bato, Bongo, kayo mga gunggong kayo riyan. Kininawa niya pa kayo, sa totoo lang. Buti pala, hindi ko tinapos yung Senate na yun. Meron palang ganyan, nagkaroon pala ng butuhan. At ang boto, 18-5. O yan ho ang magiging boto na acquitted si Sara. Kung sakaling matutuloy, pero malabo hong matuloy yan dahil talagang gulo na. Wala hong pumure sa inyo mga senador sa inyong ginawa. Lahat ho, kinundi na kayo. Ang ganda rin ho nung interview ni Idol Christian Esguerra kay Atty. Lorna Kapunan. Katawa-tawa raw yung ginawa nito mga senador na to. At ang pinakamasaya po tayo na Gibo! Kakanain mo si Villanueva pala. Napanood ko rin kahapon. Na talaga si Kimo. Wala ka talaga. No? Wala ka na lang masabi. Naghanap ka na lang ng gulo. Katawa-tawa na ho talaga itong Senado na ito, mga boss. Putang ina. Si Richard Hidarian, grabe rin. Oo. Ang ganda rin ng wala hong pumure. Wala akong pumuri. Maliban dito kay Harry Roque. Si Harry Roque yata, pinupuri niya itong nangyayari. Utangin ng mga to. Pamamura ka talaga, mga buwisit. No? Ganun ho. Yun ang rally-rally na yan. Sa harap ng Senado, wala hong mangyayari riyan. Makakapal ho ang mukha ng mga yan. Magkakasakit lang ho kayo, umuulan, babasa pa kayo. No? At kung yan lang ho ang bilang ng magrarally dyan, wala hong kabilang-bilang yan. Dapat ho kagaya ng People Power 1, People Power 2, ganun. At least milyon tayo. Hindi nga lang ho ako makauwi dyan. Layo-layo. May hinay na, hindi naman tayo malakas masyado. Patanda na si Mister sa totoo lang, no, mga friend. No? Pasukin nyo na dapat, gusto nyo pasukin Malacanang, Senado, yung nandiyan sa tapat nyo, hindi nyo pa, Pasukin niyo yung mga mga kasumpa-sumpang mga senador, yung mga opisina nila dyan sa Senado. Kayo naman mga kapulisan, huwag niyo na ho kayo makialam. Gayahin niyo na lang yung nangyari sa People Power 1. Unawain niyo na lang ho sana. Nakita niyo naman siguro mga kapulisan kung paano winawalang ya itong mga senador na to, ang taong bayan na umaasa ng transparency. Diba? Mantakin mo kahapon sa Senado, nakamutangin. Parang naawa ako kay Coco Pimentel at saka kay Risa Ontiveros. Talo pa yung kinuyog ng mga anak ng putang. Tapos na yun na yung Senado. Papasok pa sa si Marcoleta, papasok pa dyan. Lalong gumulo na. Sino pa ba yung mga nanalo Senatong? Wala na. Nandiyan naman si Bato, nandiyan si Bongo. Di ba? Ang kakapal ho ng mukha nito, mga putang ina to. Wala naman problema Sabi nga ni Coco Pimentel pabayaan nyo lang magkaroon ng due process para mapagtanggol ni Sara Duterte sarili niya. Makita yung prosecution tsaka yung defense. Ngayon, kung para sa inyo panig kayo sa defense, o di i-acquit nyo.
Eh, ba't ayaw ninyo? Ninyo. Ha? Ano tayo? Kaya, ha? Hindi ko lang gumagawa yung pagmumura ninyo ulo eh. Mga walang yaho kayo. Kakapal ng mukha nyo. Pinakakain nyo sa pamilya nyo ng ganyang klase. Pinoproteksyonan nyo. Ayaw ninyong ipalabas. Yan naman ang purpose nyo, mga senador kayo eh. Na pumapanig dyan sa magnanakaw eh, no? Bigyan nyo ng pagkakataon. Si Sara Duterte na indepesa niya yung sarili niya. Kung may magagawa siya. Sabi niya nga, bloodbath, di ba? O ano ginagawa nyo? Utay na, wala. Paulit-ulit. Amo, tayo amo. Gaya sinabi ni Pinoy. Tayo ang boss. Utay na. Binubusabos na. Sabi nga ni Christian Esguerra, talo pa raw natin. Sinasampal ng magkabilang pisngi. Hindi lang sampal, may tadyak pa. Hindi ho tayo kung ganyan lang gagawin sa Senado na nasa harapan kayo kumbik Sara, wala ho yan. Nakita nyo na kagaya ng ginawa ninyo kay Estrada o kay Joseph na sabi kay Marcos Sr. Nanalo ang may-ari ng Republika ng Pilipinas. Napalayas yung mga public servant ng mga magnanakaw para sa inyo. Bakit nagawa ninyo sa Malacanang, hindi nyo magawa sa Office of the Vice President? No. Di ba? At saka yung paulit-ulit, ngayon lang ho tayo nagkaroon ng ganitong kagulong Vice President. Putang ina, sa buong ng Pilipinas, wala hong ganitong klaseng pangalawang Pangulo, spare tire, na nagugulo. Baliw ho eh, no? Talagang sira ho talaga ang ulo. May sira ho sa ulo. Itong pamilya na to, para sa akin talagang malaki tama. Malaki tama. Tsaka yun nga, daming pera. Alam nila kung sino bibigyan nila ng pera eh, no? Kaya Sara Duterte, yung mga binigyan niya ng sobre, no? 50,000, may 25,000, ganun. Sigun sa uri ng tao. Siguro itong mga general, baka milyon ang pinag-uusapan dyan. Ilalagay na ni Duterte sa magagandang posisyon sa gobyerno. Diba? Aramihan nilagyan ni Duterte na magagandang posisyon sa gobyerno, mga military. Di ba? Pinagpupwesto yan, mga general, di ba? Ganun galing eh, no? Ilalagaan niya ang military, yun ang nagamit niya, ang military. Diba? Ang kawawa, yung mga ano. Pero hindi rin sila kawawa. Siguro kumikita rin sila yung mga ninja cops nung panahon ni Albayalde. Di ba? Wala ako to. Mga friend. Palagi ko mga friend talaga, kayang palayasin ng tao ang presidente. Ba't hindi nyo kayang palayasin ng vice presidente? Hindi nyo kayang palayasin ang senador na gumagago sa inyo. Di ba? Hindi nyo kayang people power? Oo. Yun lang, tanin nyo sa tuktok nyo, mga pre. Napasok nyo ang Malacanang, hindi nyo mapapasok ang Office of the Vice President? Hindi nyo kayang pasukin ng mga opisina ng mga walang yan senador? Di naman kayo kayang ikulong lahat eh. At saka palagi ko, hindi ho kayo, baka mauunawaan ho kayo ng mga kapulisan natin, di ba, General Torre, na kung paano nag-alab ang inyong mga kalooban nang dahil sa mga walang yan senador na to. No? At dito sa ito si Sara Duterte na ito. No? Wala ho. Kung ganyan lang, sigaw lang ho tayo, sigaw sa tapat na Senado, wala ho yan. Wala po yan. Wala ho yan. Mag-collab na po tayo. Jab Alvaro, shout out. Grabe na naman ang eksenang kasuka-suka ang nangyari sa Senado.
Buti hindi ko tinapos. Kung hindi, baka natuluyan ako eh. David Ali Mendoza, shoutout. Hindi ko alam na nagkaroon ng butuhan, sa totoo lang. Kahapon ko lang nakita, nanonood ako ng YouTube. Nagkaroon pala ng butuhan. At yun nga, 18-5. Tangin na yan. Wala. Kaso hindi ko nakakita kung bumoto kung anong ibinoto ni Chis Escudero. Ha? Kung kasama siya sa mga 18, malamang kasama siya sa David Ali Mendoza, shoutout. Good evening po, Karox. Nakakatawa po talaga itong mga bugok na senador natin. Ito si Bato na walang alam, na walang laman ng ulo, ay nag-privilege speech pa at gustong ipadismiss ang impeachment case ni Sara Jean Potpot. Tapos ito naman si Robin Nogod Padilla ay wala talagang GMRC at gusto pang makipagbardagulan kay Joel Villanueva. Saludo po naman ako kay Senator Coco Pimentel, Senator Risa Ontiveros. Tunay po na kagalang-galang silang dalawa. Totoo yan. Yolanda Reyes, shoutout. Nanood ho ako. Magsusuntukan pa. Talaga nga. Mga walang ya talaga. Putan. Dapat talaga, bolis na yung putang na Senado na yan. Di ba? Puta, walang tinutulong sa Pilipinas yan. Oo, wala. Nagiging armas pa ng mga walang ya. Oo, yung Senado. K54254, shout out Tyrox. Nagkakalukuhan na sa Senado hanggang kaya nilang i-delay, gagawin talaga nila. Halatang halata na ang galawan ng mga tagapagtanggol ni Sara. O yun nga, anong ginagawa ng may-ari ng Republika? Tayo ang may-ari ng Republika ng Pilipinas. Yung mga yan, mga senador na yan, mga public servant yan. K54 ulit o. Yung Robin naman, ipinakita na din ang ugaling sanggano. Matagal nang pinakikita niya yung ugaling sanggano. Ikaw naman ako. Diyan nga siya nanalo eh. Naamin niya naman na siya ay preso, wala siyang alam. O, diba? Sumagot si 3J po, akala mo siya ang hari ng Senado kung makaporma. Napakawalang hiya talaga. Nagkakasala ka sa Panginoon. Kalat ni Bayaw. Alam nyo, 3J hindi dapat magagalit ito sa totoo lang. Nagalit. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Federico Mandaco. Wala talaga akong interes manood sa impeachment na yan sa Senado. Ha? Pero nung minsan napanood ko si Senator Coco Pimentel na pinagtanggol at pinaglaban niyang mag-convene na ang Senado bilang impeachment court, ay bumalik itong interes ko. At kung hindi dahil sa kanya, hindi sana matutuloy ang trial na yan. Kaya saludo talaga ako kay Coco Pimentel at kay Senator Risa. At nabutata nila ang mga panghaharang ng mga tauhan ni Sara. Sabi nga ni Kimo, sunugin man siya, ay amoy Duterte ang maaamoy. Putik na amoy yan. Nakakasulasok at nakakasukang amoy. Wala na. Sa totoo lang mga friend, kung patitignan nyo sa psychiatrist itong mga nagtatanggol na to, putangin na, may diferensya sa utak itong mga hayop na to, sa totoo lang. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Oy, si friend Amy, tagal tayo talaga dito usap. Tagal na talaga, friend Shervin. Ba? Sabi ni friend Shervin, Xerox, di ka nag-iisa. Konsumisyon di pataranta talaga ang inabot ko din dito sa mga impactum demonium satansium na puro mga Judas Barabas Cesas, mga pesting yawang kampon. Puro kayong mga nakakasuka, mga leche. Yan na naman, nagalit na naman yung taga Cavite. Mga hindi na kayo talaga nahihiya, na mga hinayupa kayo, accountability. Accountability nga, di ba? Mga hunyangong putik. Naku, talagang sarap ninyong pagbabambuhin ng mga pisting yawa kayo. Ang init na ulo tuloy. Minom ka ng Losartan. Ito na naman tong vlog na to, sigurado. Mga leche, pwede ba yung mga ubod ng bobo at sobrang nagmamagaling ayaw magsuot ng robe? Magsilayas kayo dyan, mga kampo ni Satanas. Tatlo sila. Ayun nyo. Magsiuwi kayo sa inyong mga hinayupa kayo.
Humilata na lang kayo at magbilang kayo ng anay at surot sa mga bahay ninyo, mga leche. Bakit? Anong meron sa Panginoon ninyo at ayaw ninyo siyang mabitay? Aber, don't kill the devil that lays the golden egg. Ha? The devil. Di ba, Gus? Hoy, mga kurimaw, mahihiya kayo sa mga balat nyo. Malikaskas, lalong-lalo na si Madam Baba, pati si Kalbong walang utak, grabing pagkakasipsip. At si Bong Bugok, lalo na si Boy Lamon. Boy Lam. Mga asta ka, kala naman may alam ka. Lumayas-layas ka nga dyan. Baka di ako makapagpigil, mapitik kita. Kung saan, buwisit ka, pre. Dapat sa inyong lahat, pagbuhul-buhulin at sigaan. Masalot kayo sa bayan, mga leche, kinam, pre. Nasabi ko sa iyo. Lusarta ng kailangan mo. Ay, naku. David Ali Mendoza. Karox, yan pong sige mo ay talagang nakatanim na sa kakarampot na utak niya na naging senador lang siya para sa mga Duterte. Hindi po kakayanin ng pag-iisip niya Kimo dahil sa boto ng taong bayan kaya siya naging senador at taong bayan ang nagpapasweldo sa kanya. Hindi, David. Kung hindi ang taong bayan wala sa kanya. Si Digong. Kung hindi siya binigyan ng absolute pardon ni Digong, hindi siya senador. Kaya wala siyang utang na loob sa taong bayan. Kay Digong siya may utang. Ganon ka-ukli ang utak na utangin ng yan. Tangin na okay mo. Pero matagal ang buhay niyang hayop na yan. Ito lang. Polly June Romero, shout out. Alisin na si Pangulo. Alisin na ni Pangulo ang Senado. Yun ang dapat gawin, Bongbong. Pampagulo lang ang Senado. Sinabi mo pa, sandata nga ni Duterte. Yan nyo. Yolanda Reyes, oh. Gusto nga nilang mapuno. Gusto nga nilang mapuno si PBBM lahat. Sasabihin, mapatalsik sa pagkapangulo. Rian Manampan, shout out. Good evening, Sir Rox. Abolish the Senate na lang po. Yun ang dapat gawin. Comelec! Kinako dyan bang Comelec ko. Plebisito. Abolish. Yes or no ang Comelec. BBM. Yan ang gawin mo. Magkunta ka ng plebiscite para kung dapat natanggalin. Di mo rin lang kaya gawaya yung ginawa ng tatay mo. Diba? Tatay ni PBBM. Bilib ako doon. Maski ano sabihin niya, bilib ako doon sa tatay nito, si PBBM. 20 years. Tanga na. Walang eleksyon. Sarado, Senado, Kongreso. Puta yan, ganyan. Taki mo, laki na natipid ng Pilipinas. Nga lang. Nabulsa niya naman. Pero hindi niya naman hindi niya rin binul sa lahat. Marami rin proyekto yang si Marcos Sr. na yan, mga bros. Yan, San Juanico Bridge, hanggang ngayon, katayo pa. Mga heart center, maraming tinayo din Oo. Tsaka hindi nakapasok ang China rito. Dahil hindi na palayas yung yung base militar ng mga Amerikano. Tsaka yun nga, galit sa droga rin yung tatay ni PBBM. Tangin na, Limsing, pinapiring squad sa lunete. Diba? Tangin na. Ganon! Kung di mo kaya, PBBM, magpakunta ka ng plebisito na kung dapat ng isarayang sandata ng mga Duterte ang Senado. Wala rin lang matino. Sayang na sinsweldo niya, lalaki na sinsweldo niyan. Matayang pinapasweldo ng bayan, putangin na yan. Si Kimo, si Bato, si Bongo. Sino pa? Lito Lapid. Lito Lapid. Buo to sa nasa 18 to na nagtaas ng kamay na diba? Putang ina. Wala. Pag naipasara mo PBBM yung Senado, yung mga sinesweldo ng mga senador dyan, mga kung ano-anong budget niyan, pamigay mo sa mahihirap. Sigurado. Ganda. Wala rin na silbi Senado Mabuti pa yung Kongreso. Para saan ba yung Senado? Di ba? Sige nga. Ano silbi ng Senado sa ngayon? Meron ba? Wala.
Tangina. Ayan, ang silbi. Punot dulo ng kaguluhan. Makakapal ang muka. Wala na. Ang gagaling. Christian Munsod, lahat na nagsasabi, puta na ng mga siraulo ninyo dyan sa Senado na pinagagagawa nyo dyan. Okay na yan. Nakakapal ng mukha nyo, yan ang gagawin natin. Berlin, Yang Quintin, shoutout. Hindi titigil ang mga pro-Duterte senador, Karox, kasi bayad ang mga yan, mga ogag na senador. Yun. Jokiano. Ha? Karox, nagsimula na ang comedy bar. Bato, Kimo, go, 10K man. Babalina, mga walang kwentang nilalang. Ayun, yun yung 5 gago. Sumama pa si Bilyar, utang Bilyar. Aalis ka na lang, Bilyar. Ay, naku. Maria Francesca, shout out. Panis na yan si Cheese. Yung sinasabi yan, Maria, love na love ni Heart yan. Bakit ayaw buntisin ni Cheese si Heart, no? Tagal niya nang hindi pa nabubuntis si Heart. Ha? David Allen Mendoza, Karox, wag po muna kayong mag-isip ng ibang content. Mas maganda at masaya po na kakulab kayo at mga ka-warriors natin. Oh, Diyos. Rhea Manampan, no? Sa totoo lang, mga friend. Pag itong si Sara Duterte nakalusot, papailan na ho yata ng kaso ng mamaya, at panghuli ko ho yun. May na ko eh. Papailan yata ng criminal case ng Kongreso. Itong halimaw na to. Nakakabwisit po yung mga senador ni Sara. Yun nga. Kakapal ng mukha, Nag-robe pa, yung robe, yung robe mo, gawin mo lang, cover ng kama. Malaki ka rin lang, gawin mong kubre kama, maganda. Chupisa Bunaaw. Good evening po, kuya, sa mga po sa buhay. Ang tapang magsalita kanina, pero biglang natameme si Bato nang sinabi ni Cheese na kailangang manumpa muna si Bato. Si Bato, ingat po kuya sa panunood mo ng impeachment at buti po naman di mo na po tinapos ang impeachment. Ako po nagla-like na lang sa mga pinapanood ko pero di ko na po tinapos. Kasi nakakainis lang ang mga sinatong na yan. Pero sa'yo kuya, lagi kong tinatapos kasi kulab nga po tayo eh. Ingat palagi kuya and good night po sa mga ka-warriors. Good night, Chupista. Ingat ka rin. People power, sabi ni Rhea Manampan. Rhea Manampan ulit. Umepal po si Bato at Cayetano at si Kimo at Tolentino. Puta, mga walang yan, mga hype na yan. Magkano kaya binabayad sa mga walang yan? No? Malaki yan. Rhea Manampan ulit. Abolish na po ang Senado. Sayang ang pera ng bayan, pinapasweldo sa kanila. Mga animal, nagdi-shit. Naita ulo ni Rhea. Rhea ulit. Taxpayers kami, Sir Roque. Nagpapakahirap kami sa mga negosyo namin para makabayad ng tax annually. Napupunta lang sa mga animal ng mga senador. Pinapasweldo sa kanila. Kakapal ng muka. Di na nagtatrabaho ng maayos. Diba? Alam mo naman, Rhea Manampan, ha? Pag hindi makapal ang mukha mo, hindi ka pwedeng politiko. Hindi ka asenso. Tingnan yan. Rhea ulit, dapat sunugin na yan. Dapat sunugin na nga yan si Kimo. Pag sinunog mo yan, amoy Duterte yan. Lira. Asia. Escalona, shout out, tinukhang na ni Bato. Uso kay Bato ang tukhang. Hay, nako. Tedo, sabi ni Bonggago, hindi daw nakakain ang impeachment. Hoy, Bonggago, matagal mo nang naitaian. Pwede bang di ka naambunan ni Sara? Kunyari ka pa. Yun nga, kapal na mo. Pero si Bongo, putay na, galing na makakala mo talaga, totoo sinasabi, no? Putay na, puro mga mga poker face. Sama si Digong, no?
Wala akong pira, kumakain lang ako, sa katsinilas lang ako, putang ina kayo. Kayo mga matay. Ha? Temari Bernardo, shout out. Worst Senate and Senator under the worst Senate President na si Chis Escudero, lasinggero, ang mga minority lang matino tulad ni Risa at Coco. Sinabi mo pa, Temari ha. S. Makise, shout out ha. Good evening po, Sir Rox. Nakakadismaya po, Sir Rox. Wala na pong pang dinig ng article impeachment ngayon, June 11. Kinalma ko na lang ang sarili ko talaga po. Bahala na po ang Diyos sa kanila. Sinabi pa, S. Makise. Michelle, Edwin, my friend Mike, shout out. Very busy si Mike. Ha? Malia Leonora Roque, shout out. Nacho Buibo tayo. Kaya naman pala ni-reschedule ng June 11 ang impeachment kasi planong ibalik sa House. Wala na nga naman oras ang House. Nasagutin i-contest at maibalik sa Senado impeachment kasi last session day nasa June 13. Magiging lame duck president si BBM pag pinalipas nila ito. Tulong mga kababayan. I-abolish na yung Senado. Revolutionary government na itayo natin. Ginagago tayo. Sana nga ganun kadali, Maria Leonora Roque. Ang gusto nating mangyari. Pero nga, paulit-ulit ba? Nalulusob nyo yung Malacanang, di nyo malusob yung Office of the Vice President. Ipadlock nyo. Tapos bantayan nyo na yan. Maski Senado. Tayang klaseng, puta na protector ng magnanakaw. Protector ng mamatay tao. Puta na kayo. Wala. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Hi, Karox. Kaya hindi na ako nanonood. Isa pa alas 12:30 na ako dumarating sa bahay dyan. Diyan lumabas ang tunay na kagaguhan ng mga DD-shit na senador. Anak ng PI, tamaan nawa kayo ng kidlat. Wala yung kidlat ang tinatamaan kasi yung mga magbubukid Dapat ang mga tinatamaan ng kidlat itong mga to. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Nakakadismaya talaga ang mga Pro Duterte senator. Yan ang hirap sa isang bobong bato na ito. Akala niya matalino siya. Hanip, sarap sipain mga ito. Ubod ng mga bobo. Yan ba ang ipagmamalaki ng mga bumoto dito? Ikaw naman, Elizabeth Scary. Siyempre, pag bobo rin ng bobo to. Nagkataong maraming bobo. Pero kung sana, yung COMELEC, medyo kwalifikasyon ng mga aplikante na maging senador, puta na wala Kalat na ulit Tara, Kasani, ano hinihintay mo? Tara na, uwian na, patay tayo dyan. Shirley Jaser, Hindi po ako nanonood, Karox, kasi po, hindi ko po sila matingnan. Yan 5 na yan, na solid DDS ng mga senador. Yun nga po, baka po tumaas din ang blood pressure ko na kakapag ngit-ngit pag nakikita ko yung mga yan. Hindi kasi bagay sa kanila yung suot nila. Nakakahiya at nakakapanglumo na ganyan ang mga senador ng Pilipinas. Totoo yan, Shirley. Ang problema, Shirley, nakikita sa buong bansa ito nangyayari rito sa Pilipinas. Sino ngayon mag-i-invest ditong gago? Siraulo na nabubuwang. Kung ganitong klase, hindi nire-respeto ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Ha? Renato Masangkayo. Masakit po, walang alam talaga. Di ba? Decent shout out. Lahat na lang paraan para ma-delay si Rox. Nakaka-high blood talaga di ba? Rick Ignacio. Mr. Rox, wala na akong masabi dito sa mga walang senador na to. Mga hayop, mga traidor, marami kasing mga bobo at tangang butante. Rick, pera-pera lang yung mga bobo at tangang butante sinasabi mo. Dala ng kahirapan. Ted, shout out Ted. Malapit na tayo mag-1 oras mga friend. Insulto at abuso ang ginawa ng mga makasarang senador sa pagbabalik ng article of impeachment sa lower house. Tama ka na naman, Karoke. Wala nang mangyayari sa impeachment. Walang hustisya sa taong bayan.
napunta na naman ang para sana kay Juan sa mga tiyan ng mga dambuhalang buhaya. Payag na ako, Karoke. Mag-iba ka na lang ng content. Magdala ka na rin ng sakong bigas sa mga mahihirap na nakatira sa bundok. Pera, dilata at solar lamp. Mag-i-sponsor ka nga ron. Tayo. Yan lang may si, si Pugong Biero. Tayo na, kumikita yung loko yan. Lita ka na. Tayo na. Carlito, kanilang. Ang mahirap yun, hindi ko rin kaya. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya, ipupunta ako doon. Kawawa naman kayo. Meron po akong dalang bigas. Handog po ni ganito. Pasalamat po kayo sa kanya. Putang ina. Pero itatry ko. Meron nga niya isang vlogger, utang ina. Aman na sa may nakakitang magbabalot. Kukunan na ng retrato, sasabitan ng dito, yung parang microphone. Kamusta ka, iha? Kasi medyo maganda-ganda yung nagtitinda ng balot eh. Talagang yung gago. Pero marami libong tsaka maraming nanonood doon sa katangahan niya na pelikula niya na matulungin siya. Magkano ba yung balot mo, iha? Saan ka ba nag-aaral? Mga ganon eh, tangin niya. Ang daming tangang nanonood. Gusto nila yung mga ganon true to life story. Totoo. Tama, pero matanda na ako eh. Mahirap po. Marami ho dito. Oo, marami. Oo. Sabi nga nung anak ko si Nilo eh. Pasok kami ng Jollibee. Yun o. Mamalimos. Bilihan natin ng Jollibee, ng hamburger, kukunan kita na i-content natin. Gago ka. Tangin na. Oy! Pag nakakita ho kayo ng ginagawa mabuti dito at naka-video, puta wala ho yan. Pelikula lang ho yan. Tangin na kagaguhan ho yan. Walang ganun. Tumutulong din ho ako kung may lalapit sa akin pag kaya kong tulungan. Pero hindi na para kunan ko pa ng video at i-content ko. Ang inang yan. Parang kagaya rin ho ng mga subscriber ko dito na may magbuting puso na biglang nagpapadala, ganyan, meron nga, hindi pinapabanggit yung pangalan eh, di ba? Ganun ho sana tao. Yun ho, meron hong punto sa Panginoon, yung mga ganun. Pero yung tutulong ka, pagkatapos pipicturean mo at i-content mo, wala hong bilang sa Panginoon yun. Ginagamit ninyo yung mga kawawang mahihirap sa konting barya, ang laki ng balik sa inyo eh. Ganun eh, di ba? Tuloy ho natin to. Carlito kanilang, si Gago na po. Mas maayos pa. Eto na. Uy, Carlito kanilang, welcome to the club, ha? Isa rin pala ito. Napatawan mo ako, ha? Mas maayos pa ang barangay level. Kesa sa Senado. Totoo. Utang ina. Ay, Diyos ko. Ano klase Senado to? Utang ina. Ngayon lang ho, totoo. Mahilig ako manonood dito mga ganito, hindi pa ako mga ganyan Senate hearings. Ngayon lang ho nagkaroon ng ganitong klaseng uring Senado. At ngayon lang din ho nagkaroon ng ganitong klaseng uring mga Senate President. Ginang yan. Ay! Kalat niyo, where pa? Bilib na bilib. At lalo akong nai-inlove ng todo sa mahal ko. Eto na naman to si Kalat nito to. Lakas tama talaga ng where pa ng mahal ko. Pati Senado ng Republika ng Pilipinas ay takot sa kanya. Nyahaha. Alati ka talaga. Wala na. Glenn Dadeo, shout out. People of the Philippines na lang ang nagkaso sa kanya. People power na dapat. Totoo. Ann Balay, shout out. Kaya nga di ko masyado pinapanood at di ko pinapansin kasi ayokong tataas ang BP ko sa mga may sarili din akong problema. Yun. Ano to? Bangtin?
5 senador lang ang matitino, sabi niya. Walang kwentang Senado na naig ang mga makasalanan at bobo sa Senado. Dapat i-abolish na yan. Sinabi mo pa. Walang silbing Senado. Hindi ko na mabasa BNGPN eh. O, diba? 3J show po. Ngayon na isang oras na tayo mga friend. O, diba? At least hapon pa lang, di ba? Si Rox, talagang wala ng boundaries ang mga senador. Bastusan na kung bastusan. Muntik pang may magsuntukan na kapwa senador. Sana tinuloy na lang nila suntukin ang kapwa senador nang mas magkaalaman natin kung gaano katapang ang bigote nito. Nagsasalita pa si Rizal Tibero, si Aimee sumasabat talagang mga senador ni Duterte, mga bastos, barumbado, walang ethics, sobrang halimaw ng mga tao. Alam mo, 3J Hope, ginagaya nga nila si Duterte. Tingnan mo si Duterte. O, aminado siyang bastos siya. Sa impyerno siya pupunta. Si Sara Duterte, siya magiging presidente ng impyerno. Pero maraming bumoboto. Kaya yun ang kanilang idol. 3J Hope ka talaga. Diba? 3J Hope ulit to. Si Rox, akala ko ba si Kimulang ang bobo? Ay, di ko na mapipigilang gamitin ang mga words na ito. Mas bobo pa pala si Bato. Paano niya ipapadismiss ang kaso ni Sara on what legal basis? Ni hindi pa nga sila nagkukonbin o ni hindi pa nga sila nasa trial. Mabuti pa si Villanueva. Matalino. Villanueva. Dahil akong bilib dyan. Puro ano rin yan, daldal lang din yan. 3J Siopo. Talagang sobrang wala na ng hiya ang mga senador. Sunugin man daw siya, mag-aamoy Duterte pa rin siya. Wow. Sa madaling salita, si Duterte ang kanyang pinaglilingkuran. Wala nang iba. Ni hindi man lang nagpasubali. Eh, si Duterte nga ang dahilan kaya siya naging senador. Di ba? Alam mo kasi pagka may magandang asawa, ganun. Alam mo si Duterte mahilig magpakit. Eh, maganda yung chipay ni Robin, si Mariel, eh, di ba? Baka nakamayan ni Bato. Alam mo, ay si Bato ni Digong. Alam mo si Digong, manyak yan, eh, di ba? Baka nahalikan niya si Mariel o dahil manyak yan si Digong. Tawa-tawa. Si Rox, huwag mo hayaan tumaas ang bibi mo dahil lang dyan sa mga halimaw na Senado. Ang Diyos ang siyang kikilos para sa taong bayan. Basta magtiwala lang tayo. Kahit pa ang kampo ng kadiliman ay sobrang aktibo. Wala yan kay Lord. Pag siya na ang kumilos. Totoo yan, naniniwala ako sa iyo dyan. 3J Shop ulit to. Itong si Cayetano, mukha nga lang niya naaalibadbara na ako. Pag nagsalita pa, lalo nang nakakabwisit. Constitutional ba na ibalik sa Congress ang impeachment case? Keso, si Calderong Cayetano talagang nakakapanginig ng laman ang mga halimaw. Mabuti na lang at nariyan ang ating Panginoon Diyos. Siya ang lalaban para sa ating mamamayan. Sana nga, friend. Hindi tayo pababayaan yan. Uzi, shout out. Napakalungkot na Senado natin ngayon, Karox. Bato, Go, Robin, Tolentino is the biggest mistake in the history of our lawmakers. Sinabi mo pa. No, mali ka dyan. The biggest mistake si Digong at itong mga Duterte. Yan ang the biggest mistake. At bakit tahimik si Rapi Tulfo, Karox? Sa programa lang niya sobrang tapang. Senator Pimentel at Senator Hontiveros, people of the Philippines ay nasa likod ninyo at all costs. Ana Pelgo, shout out ha. Mga senador na kumakampi kay Sara Baliw at kay Digong, malamang konektado rin yan sa mga korupsyon, kaya todo tanggol sila, takot silang magkabulgaran oras na magumpisa ang investigasyon. Tama ka dyan, Ana Pelgo. Kaya sila takot. Grabe, sabi nga ni Sara Duterte, subukan ninyo. It's gonna be bloodbath. Pag bumoto sila ng conviction, titirahin sila Sara Duterte. Kumbik mo ko, nakinabang ka naman. Kano ba naibigay sa'yo ng tatay ko? Baka ganun ang mangyari. Tanggap ka ng tanggap sa pinadadala namin, ha? Atay tayo. Hanapel ko ulit, oh.
Mga senador na kumakapiki na Digong at Sara Baliw, nag-abogado sila para kay Sara. Labag yan sa konstitusyon. Judge, ang posisyon nila dapat di abogado ni Sara. Pakialam nila. Basta siya, diba? Wilfredo Lopez, shout out. People power na. Sana nga. Je TV, utol ko po to si Je. Nakakatawa yung hearing tol. Kahit kagaguhan ng House of Representatives sa pagpapile ng impeachment. Ayun, balik sa kanila. Yun nga. Pero mali. Tedo, tandaan natin ang pangalan ng 5 senador na hindi bumoto sa kahibangan ng nakararaming senador sa pagbabalik ng article of impeachment sa House of Representatives. Ito ay sila: Senator Ontiveros, Coco Pimentel, Grace Poe, Senator Binay, Gatchalian. Ang mga hibang na senador at mga Duterte, ibasura, buwisit. Miguel Soriano, shout out ha. Hindi mai-impeach si Sara. Ano pang hinihintay? Baghahamong gulo si Cayetano. Siya ang may panukala na ibalik sa Kongreso. Wala na yan, painaiikot-ikot. Manhik manaog, dapat paikot-ikutin natin ang leg ni Cayetano at ihampas natin sa lupa. Maruming abogado. Ang Senado ang may gusto ng gulo. Umpisa natin kay Cayetano. Ted ulit ha? Kahit nabihisan mo ng robe ang mga baboy pa rin. Puwera sa 5 at sa darating na 2. Totoo yan. Mary Lebron, shout out ha. Good morning from Baguio City, Sir Rox. Nalulungkot ako at na-anxious ako sa mga nangyayari sa Senado. No skipping ad. Salamat ha. Guido Mers, shout out. Binaboy ng Senado ang konstitusyon para protektahan ang magnanakaw kaysa sa konstitusyon. Babuyan ang uso sa House of. Pwede nang magbabuyan si Alice Goo dyan kasi mga baboy ang nandiyan dyan. Maita ulo ni Guido. Marilo Pabianak, shout out ha. Inhale, exhale. Muna tayo. Nakakagalit na itong ginawa ng mga senador. Talagang kasihodang magdebate ng kung ano-ano. Daming mga kuda-kuda. Halatang gulo. Halatang gusto nilang tapusin ng kung ano-anong speech ang ending. Save the Queen kuno. Lord, kailangan ng bawat Pilipino ay isang himala. Amen. Relax po tayo. Makakantam din natin ang liwanag at katarungan. Sana nga Nako, tagal na wala nito. Alvin Morales, shout out. Sa taba ng galing. Wala talaga, Tatay Rox. Karamihan sa mega senador natin, pansariling interes lang ang kanila. Dasal na lang talaga ang kailangan ng bansa natin. Regard sa pamilya mo and God bless po sa ating lahat. God bless, Alvin Morales. Ha? PJ Show ulit Sir Rox, kudos for Senator Ontiveros, Senator Villanueva, and Senator Pimentel. They have integrity. Si Villanueva ba meron? The rest, no dignity. Hindi ko na talaga mawari ang bagsik ng kamandag ng Duterte. Talagang pati mga senador na maayos sana naging mga zombies. Pero subalit dapat mabagsik ang mga kamandag ni Duterte. Wala yan kay Lord. Sige lang. Gawin lang nila ang mga kalokohan nila sa Senado. Dahil kapag si Lord na ang kumilos, hindi lang aray ang mararamdaman nila. Tingnan mo na ngayon nangyayari kay Tebes. Sino bang magkakakalang makukulong siya dyan sa Pilipinas? Si Lord lahat ang kumilos. Kaya wag nating sabihin busy pa si Lord. Kahit kailan, di naging busy si Lord. In His perfect time and in His own will, these senators will get what they deserve. Sana nga 3 days of ka ha. Ito mga pre, House recommend filing criminal, civil, administrative cases versus Duterte. Yan. Bukasan mo natin talakayin yan, ha. Yan dapat talagang ginawa. Hindi dito sa impeachment na to. Sinabay na sana yan. Kasi iba yung criminal case kaysa dito sa impeachment.
Doon sa criminal case may kulong eh. Oh. Eh dito walang kulong. Ay nako. Parehas din naman, di ba mga friend? Mabubulgar din kung sa criminal case niya dahil ganun din eh. Mabubulatat din. Oh, di ba? Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Tingnan ko, makakaihirit tayo sa mamayang gabi. Oh. 4 pa lang dito ng hapon sa Pilipinas mga friend. Magandang hapon po. Mga may-ari ng Republikang Pilipinas, paulit-ulit, ha? Kaya niyong lusubin ng Malacanang. Kaya ninyong patanggal ang presidente. Bakit hindi niyo malusob ang vice presidente? Tanggalin ninyo. Ang mga senador na yan. Isip-isip. Imposibleng, tama ba ako? Presidente napatalsik eh. Vice presidente hindi kaya. Dadaan pa sa impeachment? Wala yan. Kita nyo na, hinaharang ng mga senador eh. Oh. Tapos, Korte Suprema, matagal ho yan. Tapos na ho yung eleksyon, baka minamalas-malas to si Bongbong. Aba, manalo pa nga yung hype na yan. Di ba? Magandang gabi po. Ay, magandang hapon, mga boss. Sakit sa ulo. Dasal. Kapit, mga friend. Ay, dadating po rito yung bossing ko. Sa 13 po, nandito po siya sa Isabela. Ang mahal na po, Jesus Nazareno. Kikita-kita ho kami ng mga taga Quiapo. Matagal ho sila dito. Bilang sila, mga 4 days sila dito, ganyan, to 1 week. Dasal, mga friend. Kapit.